Ayan, so una po sa lahat, nais ko bumati ng maligayang araw ng Panginoon. Isa nga ho pala ako sa mga anak niya na tulad niyong magpahanggang ngayon ay tumutugon. Tumutugon sa kanyang bawat salita at pangarap na kahit ikaw ay dapat po natin itong mapakinggan. Mayroon akong tanong na sa tanong to ay aking pinagtuunan ng pansin. At yun ay ang tanong na, ano nga ba para sa atin ang tunay na kahulugan ng salitang pagbisan? Ito ba ay singbilis ng segundo sa isang orasan na kapag pagod ka na, bigla ka na lang aalis at hindi magpapaalam? O baka naman, ang paglisan para sa iyo ay isang kagamutan na kapag ang hirap-hirap na ng sitwasyon, bigla ka na lang nawawala at namamaalam. Paano mo nga ba gagamitin ang salitang paglisan? Pamamaalam nga ba sa piling ng Ama o tuluyang paglisan sa mga kasalanang hindi na dapat ginagawa pa? Kaya tangto lang to ay pinamagitan ko pong paglisan sa kasalanan. Maraming senaryo sa ating buhay na nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok at unos. Mga problema hindi matapos-tapos at akala natin ay wala ng solusyon. Madalas pang naiipit sa isang sitwasyon na napakiramdam natin wala ng pagkakataon para makabangon. Damdam niyo to yung pagkakataon na gusto mo na lang maging bula. Yung kapag nagsabay-sabay na lahat, walang katapusang schoolworks, non-stop na deadline, huwag niyong itangge. Di ba parang gusto mo na lang biglang mawala? Kung pwede nga lang mag-edictos tulad sa Encantadia, siguro ginagawa mo na. Pero para sandaling makapagpahinga, pero wala. Hindi namamalayang tumutulo na ang mga luha. At nasasambit ang mga katagang, Lord, hindi ko na kaya, nakakawalang gana. Nais lisanin ang 4 na sulok ng iyong kwarto. Nais takasan ang mga problemang hindi na kontrolado sa mga panahong pakiramdam mong ikaw ay dehado. Kapatid, nais kong sambitin sa iyo na mayroong Diyos na nilisan ang mundo, nagsakripisyo para ikaw ay panalo. Pinarusahan at pinako sa krus ng Kalbaryo upang akuin ang kasalanang maaari mong ikatalo. Ang 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, silang pawang mga naging bago. Hindi siya lumisan sa mga panahong kailangan natin siya. Hindi umalis ang Ama na parang bula noong panahong umiiyak ka. Hindi siya nang iwan noong mga oras na pakiramdam mong ikaw ay nag-iisa, higit sa lahat. Hindi siya na maalam noong mga panahong nalulugmok ka. Pero bakit sa kabila ng lahat nagawa pa din nating lumisan? Bakit sa kabila ng lahat na kaya mo pa din siyang iwanan? Ano nga ba talaga sa iyo ang salitang kaligtasan o paglisan? Hindi ba't dapat paglisan sa mga kasalanang hindi na dapat sinasabuhay? Hindi paglisan sa diretso mong linya at pagpili ng baluktot na daan? Hindi ba dapat paglisan sa mga bagay na walang kabuluhan? Hindi yung bigla na lang tayong nawawala sa simbahan. Paglisan sa mga gawaing walang kahihinatnan? Hindi yung sa gawain ng Diyos, napakadami mong dahilan at panay tayong pagliban. Salitang paglisan, madalas namamali natin ang interpretasyon. Na akala natin ayos lang na minsang iwan ng Panginoon. Pero ang hindi natin alam, sa paglayo mo ng tuloy-tuloy, ay unti-unti na nating sinisira ang ating relasyon patungo sa mahal nating Panginoon. Nakapagpagod ka na, ilang linggong hindi magpapakita at magpapahinga. Siguro kung ang Diyos ay masama, siguro matagal ka na niyang kinuhanan ng hininga. Pero wala napakabuti pa din po ng Diyos at ng Ama. Kasi kahit ilang beses mo siyang ikahiya, patuloy kanyang sasalubungin ng mahigpit na yakap para maramdaman nating ilang beses man tayong magkasala, nandun siya para sabihin, anak, ikaw ay tanggap. Ito na ang panahon para lisanin ang dating ikaw at ang bagong ikaw ay atin ng lakaran. Panahon na po para lisanin ang mga kasalanang kailanman ay hindi sa atin nagdulot ng kabutihan. Alam kong mahirap lisanin ang mga gawaing nakasanayan mo na. Alam kong hindi madali itigil ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit ka nagiging masaya. At napakahirap isakripisyo ang sariling kasayahan mo para sa Kanya. Mahirap naman kasi talagang isuko yung tao kung totoong napapasaya ka nito. Pero ang tanong, kapatid, masaya kaya si Kristo sa desisyong ginagawa mo?
Salitang paglisan, napakabigat dalhin. Naakala natin ayos lang na ang Diyos ay minsang lisanin, pero ang hindi natin alam na dapat nating alamin na ang Diyos o si Kristo ay dapat nating ibigin at mahalin. Marahil nasa isang sitwasyon ka po na hindi natin maintindihan, na kung saan nagkakaroon ng bukas na pintuan ng kaaway para tayo'y dinlangin at paglaruan. Na minsan ang salitang paglisan ay nagagamit natin sa maling paraan, na kapag hindi na maganda ang nangyayari sa loob ng simbahan, bigla ka na lang tatakbo ng mabilis, mawawala at hindi magpapaalam. Pero ang hindi natin lubos na nalaman na ang salitang paglisan ay dapat natin ginagamit sa tamang paraan. Tulad na lang ng katagang sabihin natin sa ating sarili na as a Christian, dapat ang kasalanan ay atin nang wakasan. Ang salitang paglisan ay hindi dapat ginagamit para maging excuse o dahilan. Na, Pastor, drain na ako. Pastor, pagod na ako, magpapahinga muna ako. Hindi ba dapat kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, hindi ka lilisan, kundi mananatili ka sa piling ng Panginoon. Kaya palagi nating tatandaan, mga kapatid, na ang paglisan ay hindi tamang dahilan para takasan ang suliranin ng buhay, kundi ang paglisan ay siya pong tamang paraan para magsimula at gumawa ng panibagong yugto ng ating pamumuhay. Pamumuhay po na hindi ka na nag-iisa, pamumuhay na mararamdaman mo ang tunay na saya. O, alam ko pong nandun pa din naman ang pagtangis at pag-iyak, pero nais ko ding malaman mo na, kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay tiyak. Mamuhay tayo na wala ng pangamba. Yung kahit sa kabila ng napakaraming problema, nandito ka, kapatid, nararamdaman ang presensya ng Ama. Halina't lisanin ang dating ikaw. Halina't iwanan ang ikaw na makasalanan. Kaya nais po ng Panginoon na malaman nating lahat na ang paglisan ay hindi naman masama. Yun ay kung gagamitin natin ito sa tama. Hiling kong tulad ko po, nasagot na ang inyong palaisipan na ang ating kasagutan sa ating katanungan kanina na ang paglisan ay hindi dapat ginagamit upang iwanan ang Diyos Ama, kundi paglisan sa kasalanang hindi mo na dapat ginagawa pa. Muli ako nga po pala si Sister Mariela, isang mahatang anak ng Diyos na naniniwalang kahit gaano man kahirap ang iyong pinagdadaanan, piliin mo palaging manatili sa Diyos at huwag nang lumisan. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. To God be all the glory. Amen. Praise God.